Isipin mo ito, sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, habang patuloy ang galaw ng iba't ibang bansa, tahimik pero tuloy-tuloy namang pinapalakas ng Pilipinas ang isa sa pinakamahalagang outpost nito. Hindi ito headline-grabbing na missile test o malaking warship deployment. Pero ang ginagawa ngayon sa Pag-asa Island, isa itong strategic move na posibleng magbago ng laro sa rehiyon. Pag-usapan natin kung bakit ang simpleng pagpapahaba ng runway sa Pag-asa ay may napakalaking epekto sa seguridad, logistics, at presensya ng Pilipinas sa Spratly Islands. Kamakailan lang, nag-viral sa defense monitoring community ang mga larawan na ibinahagi ng Philippine Monitor, na nag-retweet ng OSINT analysis mula kay Keen Sentinel. Makikita sa mga images na kuha noong April 23, 2026, ang tuloy-tuloy na runway extension work sa Pag-asa Island, na kilala rin bilang Thitu Island. Kung ikukumpara sa mga litrato noong March, malinaw ang progreso. Hindi lang ito simpleng repair o maintenance, ito ay aktwal na pagpapahaba ng runway, isang development na matagal nang hinihintay ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ng Philippine Air Force. At mas naging interesting pa ang development na ito dahil kasabay nito ang inauguration ng isang bagong aircraft hangar noong April 23, na pinangunahan ni PAF Brigadier General Francis Kerem Neri. At dito lalong nagiging malinaw kung gaano kaimportante ang development na ito. Noong April 23, 2026, opisyal na in-inaugurate ng Philippine Air Force ang kanilang basing support facility sa Pag-asa Island. Hindi lang ito simpleng structure, ito ay isang major upgrade sa kakayahan ng PAF na mag-operate sa mismong gitna ng West Philippine Sea. Kasama sa facility na ito ang bagong aircraft hangar at ang upgraded na paved runway. Ibig sabihin, hindi na lang panandali ang landing at alis ang mangyayari sa isla. Ngayon, posible nang mag-station ng air assets ang PAF ng mas matagal, may proper shelter na ang mga eroplano laban sa harsh weather, at may mas maayos ng maintenance capability on-site. Sa madaling salita, ang Pag-asa ay hindi na lang resupply point, unti-unti na itong nagiging operational hub ng Philippine Air Force sa rehiyon. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa mas malaking larawan? Sa simpleng tingin, parang construction update lang ito sa malayong isla. Pero sa realidad, bawat metro na idinadagdag sa runway ay may katumbas na strategic meaning. Sa isang maritime flashpoint tulad ng West Philippine Sea, ang infrastructure ay kasing halaga ng armas. Ang runway ay hindi lang konkretong semento, isa itong lifeline ng logistics, resupply, at operational reach ng bansa sa mga teritoryong mahirap access pero kritikal ipaglaban. Para sa mga hindi masyadong pamilyar, ang Pag-asa Island ang pinakamalaki at tanging civilian-populated na feature ng Pilipinas sa Spratly Islands. May maliit na komunidad dito ng mga sibilyan, kasama ang mga sundalo at Coast Guard personnel. Hindi ito basta isla lang, ito ang simbolo ng aktwal na presensya ng Pilipinas sa isang highly contested area sa West Philippine Sea. At sa ganitong klaseng lugar, ang logistics ang isa sa pinakamalaking hamon. Bakit importante ang runway extension? Dati, limitado ang runway sa Pag-asa. Kayang tumanggap ng maliliit na aircraft, pero hindi ideal para sa mas malalaking eroplano o sustained operations. Sa pagpapahaba ng runway, maraming bagay ang nagbabago. Una, mas malalaking aircraft na ang pwedeng maglanding. Ibig sabihin, hindi na lang light transport planes ang kayang magdala ng supplies, pwede na ang mas heavy-duty airlift. Pangalawa, mas efficient ang logistics. Hindi na kailangang paulit-ulit ang biyahe ng maliliit na eroplano. Mas maraming supply ang kayang dalhin sa isang flight. Pangatlo, mas mabilis ang response capability. Sa panahon ng emergency, natural man o military, mas madali nang mag-deploy ng assets papunta sa isla. At pang-apat, mas lumalakas ang deterrence factor. Kahit hindi ito direktang offensive capability, ang improved infrastructure ay nagpapakita ng seryosong commitment ng Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito. Ang runway extension na ito ay hindi isolated project. Ito ay bahagi ng Pag-asa Island Basing Support System ng Philippine Air Force, partikular sa phases 2 hanggang 4. Noong 2025, natapos na ang ilang initial phases ng development. Kabilang dito ang pagpapaganda ng basic facilities at runway rehabilitation.
Ngayon, mas advanced na ang ginagawa, expansion, modernization, at integration ng mas maraming capability. Kasama na dito ang bagong hangar, na nagbibigay proteksyon at maintenance capability para sa aircraft na mag-ooperate sa isla. Sa madaling salita, hindi na lang ito simpleng outpost, unti-unti na itong nagiging forward operating base. Anong aircraft ang posibleng gamitin? Bagamat walang official na listahan kung anong specific aircraft ang gagamitin, pwedeng i-assume na ang runway extension ay ginawa para suportahan ang mas malalaking assets ng Philippine Air Force. Halimbawa, ang mga transport aircraft tulad ng Lockheed C-130 Hercules ay posibleng maging mas viable na gamitin sa Pag-asa kung sapat na ang runway length. Bukod dito, maaari ring mag-benefit ang mga mas modernong platform tulad ng FA-50PH Fighting Eagle, lalo na kung kailangan ng rapid deployment o aerial patrol sa paligid ng West Philippine Sea. Hindi man ito permanenteng base ng fighter jets, ang capability na mag-operate ang ganitong klase ng aircraft kahit temporaryo ay malaking advantage. Hindi may kakaila na ang development na ito ay may kasamang mensahe, hindi lang para sa lokal na audience, kundi pati na rin sa international community. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ang pagpapalakas ng infrastructure sa Pag-asa ay isang paraan ng Pilipinas para ipakita na hindi nito pababayaan ang mga teritoryo nito. Hindi ito agresibong hakbang, kundi isang defensive at stabilizing move. Sa halip na escalation, ang focus ay sa sustainability, paano mapapanatili ang presensya, paano masusuportahan ang mga tao sa isla, at paano mapapalakas ang capability ng bansa nang hindi nagdudulot ng unnecessary conflict. Hindi lang military ang makikinabang dito. Para sa mga sibilyan na nakatira sa Pag-asa Island, malaking bagay ang improved runway. Mas madali ang pagpasok ng supplies, pagkain, gamot, construction materials, at iba pa. Mas mabilis din ang evacuation kung kinakailangan, lalo na sa panahon ng bagyo o medical emergency. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng sense of security sa komunidad na hindi sila nakakalimutan ng gobyerno. Ano ang susunod? Kung pagbabasehan ang bilis ng progreso mula March hanggang April 2026, mukhang tuloy-tuloy ang development sa mga susunod na buwan. Posibleng makakita pa tayo ng karagdagang infrastructure projects, mas advanced communication systems, expanded naval at coast guard support facilities. At kung magtutuloy ang trend na ito, hindi malayong maging isa ang Pag-asa Island sa pinaka-developed na outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa unang tingin, maaaring mukhang simpleng construction project lang ang runway extension sa Pag-asa Island. Pero sa mas malalim na analysis, makikita natin na isa itong critical na bahagi ng mas malaking strategy ng Pilipinas, isang strategy na nakatuon sa pagpapalakas ng presensya, pagpapabuti ng logistics, at pagpapatibay ng soberanya. Sa panahon kung saan ang bawat galaw sa West Philippine Sea ay may kaakibat na implikasyon, ang tahimik pero tuloy-tuloy na development na ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa armas, kundi pati na rin sa kakayahang magtayo, magpanatili, at magpatuloy. At habang patuloy ang development, mas nagiging malinaw ang direksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea Policy, isang approach na nakatuon sa presence without provocation, at capability without escalation. Hindi man ito kasing ingay ng ibang geopolitical moves sa rehiyon, ang epekto nito ay pangmatagalan. At sa Pag-asa Island, malinaw ang mensahe, nandito ang Pilipinas, at mananatili ito.